Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik po sa ating patuloy na pag-aaral sa Aklat ng Daniel. Ngayon po ay narito na tayo sa ikatatlong kabanata, unang bahagi. Sa pangunguna po ni Pastora Jade Hintay sa pamamagitan ng kanyang nakarecord na video mula sa isang Zoom meeting. Ngayong araw po ay atin pong matutunghayan ang isang napakahalagang mensahe na pinamagatang ang Gintong Larawan sa Aklat ng Daniel, ikatatlong kabanata, unang bahagi. Sa gitna ng pinakamahigpit na pagsubok, sino ang pipiliin natin? Ang Diyos ba o ang takot? Halina po kayo at sama-sama nating panoorin ang mensaheng ito. So this morning sa Pilipinas at yan ay afternoon sa US, ay nais ko pong i-share sa inyo ang aking pong topic, At ito'y nasa chapter, na po tayo, no? Okay, chapter 3 na po tayo ng ating golden image. At ang topic natin ito ay makikita nating napakahalaga sapagkat nasasalamin nito ang ating chapter 3 ang katatagan ng mga kabataang Hebreyo. So, ang pangalawa dito ay sumasalamin din ito sa, kumbaga po, hindi lang doon sa image, hindi lang ang kanilang katatagan, kundi yung kanilang loyalty sa Panginoon. Pangatlo ay sumasalamin din ang ating topic, ng kanilang light na dala-dala nila na kahit ano mangyari, kahit kamatayan, hindi natakot ang mga kabataang ito para ipakita ang kanila pong pananampalataya at pagtatapat sa ating Panginoon. So ngayong umaga po sa Pilipinas at diyan sa hapon sa Amerika ay nais ko pong dalhin kayo sa pag-aaral na ito. At ito ay part 1 ng ating pong pag-aaral at ang ating part 2 ng ating chapter 3 kasi medyo mahaba po itong ating chapter 3 na ito, ay dadako po tayo sa susunod po na linggo. So magkaganuman tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Itinatalaga ko sa inyo ang aming pong mga pag-aaral at nawa Panginoon ay maging karanasan po namin ang kapangyarihan at presensya ng Espiritu Santo. Pakiusap sa inyo, O Diyos, kayo po ang magsalita at magbigay ng unawa sa lahat ng mga tagapakinig. Sapagkat ako na inyong abang lingkod ay walang kakayahan na akin pong maipaliwanag. At hindi ko rin kaya, Panginoon, na dalhin sila sa luklukan ng awa sapagkat ito'y gawain ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayong umaga po, mga kaibigan, ay narito na tayo sa chapter 3. Napakabilis po ng ating pag-aaral. At gusto ko po sa lahat ng ating tagapakinig at sa ating pong narito sa Zoom ay buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan. Kasi ating iisa-isahin at hihimay-himayin po natin ang bawat verses sa Bible para lalo po natin itong maunawaan. Ito tayo sa chapter 3 na tayo. And King Nebuchadnezzar made an image of gold whose height was 60 cubits and its width is 6 cubits. So kumbaga po ay 60 by 6, He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. So, gumawa po siya, naalala po ninyo yung panaginip po niya na hindi po niya ma-recall ang panaginip na yon. Kaya pinatawag ang mga Chaldeans, ang mga magicians niya, mga astrologers, just to recall the visions or the dreams. But no one ay pwede pong makarecall ng kanyang panaginip sapagkat napaka-imposible talaga na ikaw ang nanaginip, pa-recall mo sa ibang tao.
So those Chaldeans, no, from Babylon has no power to ano po, no, to recall the dreams of King Nebuchadnezzar. So he asked all, sabi nga po ay yung lahat ng mga naroon sa kanyang palasyo na kanyang na-train at pinatrain, inalagaan ay ipapatay. Pero mga kaibigan, ang sabi po ni Daniel, give us time. And the time is to pray. And they fasted and pray. So the Lord gave all the, not only the, the dreams, but even the interpretation of the dream. It who had been, better for Daniel to shut up his mouth. Kasi alam niyo po, mahirap yung ikaw ay magsasabi ng na-recall na dream, okay lang yun, period. Pero yung sasabihin mo pa ang interpretasyon, kasi siyempre po, kasama ang interpretasyon doon sa tinatawag nating matatapol ang ang Babylon. Mawawasak ang Babylon. So parang napakahirap po bilang ikaw isang kabataan para sabihin yun sa harap ng hari. Pero of course alam natin now, the four Hebrews stood up in the presence of the king, special way, Lord. Ang ating pong best character dito ay siyempre po si Daniel. So he stood up in the presence of King Nebuchadnezzar and isa-isa niyang sinabi ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at doon ay ang kasama rito ang bawat metal mula doon sa head, doon sa kanyang arms, sa kanyang dibdib, sa thigh, sa kanyang binti at doon sa 10 toes, At ipiniliwanag din po lahat ng yun, pinaliwanag po ni King Nebuchadnezzar, ni Daniel kay King Nebuchadnezzar. So parang mahirap yun, pero gawin na kumbaga isang araw babaksak ka rin parang ganun pero sinabi yon straightforward ni Daniel kay King Nebuchadnezzar. So dahil dito, yon ang nagbuklod kay King Nebuchadnezzar na gumawa ng malaking image. Yun talaga ang katotohanan. Pinagawa niya yon para sabihin na walang makakatapol sa aming imperyo sapagkat kami ang best, kami ay makapangyarihan, lahat best Pero alam niyo po, iba po pag gumawa ang Panginoon. So verse 2, and King Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedications of the image which King Nebuchadnezzar had set up. So talagang pinatawag niya, yung hari, lahat kayo, pumunta kayo dito at ako'y nagpagawa ng napakalaking image. At ang image na ito ay sumasalamin sa aking kapangyarihan. Kumbaga po, kaya pinatawag niya ito. Para i-dedicate po yung image na iyon na nire-represent po ni King Nebuchadnezzar. Pero hindi niya alam, siyempre alam naman natin na pinaliwanag po naman ni Daniel sa kanya na iba't ibang klaseng metal sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang imperyo. So, ibig sabihin, bawat imperyo ay lilipas at may papalit na isa. Bawat imperyo lilipas, may papalit na naman. Babalik na naman at may papalit na naman. So may mga bagay na dapat siyang makita tungkol dito. So sundan natin, So the satrap, sabi rito, sabi nga po ay they stood up before the image of that na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. So lahat yon, they gathered together for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Tingnan natin, Then a herald cried aloud, to you it is command, all people, nations, and languages. Verse 5, that at the time you hear the sound of the horn, the flute, the harp, the lyre, and the psaltery, in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar had set up. And whoever does not fall down, ito yung ating and worship shall be cast immediately into the midst of the burning fiery furnace. So, ang isang batas, ang isang decree, lahat ng narito,
lahat ng pinatawag, walang exempted. At that time, si Daniel ay wala sa lugar na 'yon, no. Hindi ibinigay po ng chapter na ito na si Daniel ay saan ba pumunta, no. Natira lang talaga yung tatlo, no, si Shadrach, si Meshach, and Abednego. So kapag nadinig ninyo ang tunog ng music instrument na 'yan, kayo'y magpapatira pa at inyong sambahin ang gold image. So ang ginawa nga rin pati po nun, I'd like to underscore this, that even the King Nebuchadnezzar, for him that this empire cannot be toppled, di po ba? Kaya ang kanyang ginawa po, dahil alam niya na yung ulo ay gold doon sa metal na ipinakita po ni Daniel kay King Nebuchadnezzar, ang gumawa naman po siya ng gold image ng napakalaking statues na yun representing King Nebuchadnezzar and of course, Babylon. Kaya kapag hindi kayo nagpatira pa dyan sa gintong statute, ibig sabihin, dadalhin kayo sa nagliligabgab o naglalagabgab, no, na burning furnace. Ibig sabihin sa atin kumbaga sa ating konteksto, ito ay isang hurno, no, talagang lumalagablab po yung apoy. At ito ay actually po ayon sa mga archaeologists pati po sa Bible, papakita rin natin na ito ay pinainit ng ilang beses. Kaya nga po nung binuksan nga po yung hurno yung nagbukas patay namatay, sa sobrang init po talaga. So papakita natin yan, po. Kaya lahat kayo, pag nadinig ninyo ang tunog ng mga musical instrument na yan, kayo ay magpapatira pa sa golden image representing King Nebuchadnezzar. So at that time, when all the people hear the sound of the horn, the flute, the harp, and the lyre, in symphony with all the kinds of music, all the people, nations, and languages fell down and worship the gold image which King Nebuchadnezzar had set up. So talagang sumamba sila, nagpatira pa sila doon. Po. But Daniel friends disobeyed the king. Yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi sumunod doon sa sinasabi ng hari, no, na lahat kayo ay magpapatira pa sa pagsamba sa golden statue na iyan. Po? Therefore, at the time, certain Chaldeans came forward and accused the Jews. Yung mga Chaldeans, nagbukas ng mga mata, nakita nila yung tatlong Hudyo o Hebreyo ay hindi po nagpatira pa. Hindi lumuhod, hindi sumamba doon sa golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. At ito ang sumbong agad nila. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O King, live forever, you King, O King, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, shall fall down and worship the gold image. Aba, nagsumbong agad, po? Hari, hari, hari. Di ba sinabi ninyo, naglagay kayo ng isang batas na kapag nadinig po ang tunog ng iba't ibang mga musical instrument, ay lahat ay magpapatira pa at magsasamba, luluhod doon sa ginawa po ninyong gold image. Verse 11, And whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. At ang sino mang hindi ito lumuhod, nagpatira pa, sumamba, ay itatapon sa naglalagablab na apoy ng hurno. Because, sabi nga ng verse 12, because there are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon. Aba, talagang matindi, no? Talagang sinusubaybayan, ino-observe po, no, itong mga Hudyo na ito tungkol sa lahat ng mga ginagawa nila, no? At doon na inyo siya lang inassign
no, doon sa mga panuntunan sa probinsya ng Babylon. Alam na alam pati pangalan, no, itong si Shadrach, si Meshach and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. So sinabi nila, nagsumbong sila sa hari, sapagkat itong itinalaga ninyo doon sa probinsya ng Babylon, sinabi ang mga pangalan, ay hindi sila nagbigay galang at pugay doon sa inyong Diyos at hindi sila nag-worship, sumamba sa gold image na iyong itinalaga. Ito po ang nangyari, no, kay King Nebuchadnezzar, verse 13. Then King Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought this man before the king. Alam niyo po, no, talagang pinatawag yung tatlo sa kanyang harapan at sinabi, hari, no, at sinabi, hari, narito na po ang tatlo ninyong naroon sa probinsya ng Babylon para sila po ang mga siwa doon sa inyong gawain doon, pero hindi po nila kayo sinunod. Pero alam niyo po, hindi basta-basta naniwala itong si Haring Nebuchadnezzar, sapagkat nakita niya, on the first place, doon sa chapter 1 ng ating pinag-aaralan na Daniel chapter 1, ay ipinakita nila ang kanilang katapatan sa Panginoon at kabutihang asal. Kaya po nung iniharap na po ang tatlong Hudyo na ito, eto na ang sinabi ni King Nebuchadnezzar, verse 14. And Nebuchadnezzar spoke, saying to them, is it true? No, totoo ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? No, talagang po, kumbaga po ay meron pong query, may pagtatanong. Kumbaga po, sa korte may cross-examination. No po, nagko-cross-examination itong si King Nebuchadnezzar. Kasi 'di ba tayo naman dito sa korte sa ating bansa, korte sa ibang lugar, kahit saang korte, kinakailangan po ay may cross-examination ng abogado doon sa sa nasasakdal o hindi nasasakdal at gayon din po sa mga witnesses. So totoo ba, ha, Shadrach? Totoo ba, ha, Meshach o Abednego, na hindi kayo naglingkod sa aking Diyos-Diyosan at hindi kayo sumamba doon sa aking ginawa na gold image na aking itong nire-represent? So mga kaibigan, ano kaya ang sagot ng tatlong Hebreyong ito? Verse 15. Now, ito po, ang sinabi pa niya, continue pa, no? Now, if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harps, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fire furnace, and who is the God who will deliver you from my hands? Kaya kung kayo ay nadinig ninyo, di ba? Sinabing kayo sasamba. So okay, good. Pero kung hindi kayo sumamba, alam nyo na mangyayari sa inyo, itatapon kayo. Saan kayo tatapon? Sa naglalagablab na hurno. Mga kaibigan, sa palagay nyo, ano nangyari? Verse 16, sumagot po ang tatlo. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. No, ano po ang hindi pa basta napaisip doon ng hari. Sabi niya, teka muna, hindi na kailangan kami sumagot pa tungkol dito. Verse 17, if that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fire furnace, and he will deliver us from your hands, O king. Wow. Napakaganda naman ng sagot nito. Sa harap ng hari, mga kabataan, ha? Hindi ito basta-basta kung sino lang. Mga kabataan, ha? Hindi ito senador.
upang harapin po ang hari. Hindi congressman upang harapin ang hari. No po, hindi mayor o gobernador para harapin ang hari. Mga kaibigan, hindi rin ito mga abogado para mga tuwiran sila sa harap ng hari. Sila yung mga kabataan, mga kapatid, mga kaibigan na hinubog ng Diyos sa pamamagitan ng mga magulang na banal na nagtatapat sa Panginoon. Yun po ang napakaganda, no? Sabi nga po ng Spirit of Prophecy, their parents brought them up in the fear of the Lord. Their parents raised them up. Talagang nag-raise up sila ng mga kabataan na tapat sa Panginoon. Tapos ito pa ang sabi nila, verse 17. At kung magkaganon mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran, na kami ay hindi ipapahamak doon sa naglalagablab ng hurno, at kami po ay hindi po niya pababayaan sa inyong kamay. Tapos ito pa ang sabi nila, no? But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your God. Wow. Nor will worship the gold image which you have set up. Napakatindi po ito, napakalaking shame. Sampal po ito kay King Nebuchadnezzar. At sasabihin ko sa inyo, mahal na hari, hindi kami naglilingkod sa inyong Diyos-Diyosan. At hindi rin kami magpapatira pa upang sumamba diyan sa gold image na inyong ginawa. Mga kaibigan, ano sa palagay nyo? Saka natin titingnan sa inyo po mga reaction ngayon. Ano kaya ang magiging reaction ni Haring Nebuchadnezzar sa palagay ninyo? Ano kaya ang magiging reaction niya sa sagot ng tatlong Hebreyong ito? Na wala po dito sa present nila si Daniel. Then King Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servant of the Most High God, come out and come here. Mga kaibigan, ano po ang nangyari? Itinapon sila, pero hindi po mapakali sino? Si King Nebuchadnezzar. Bakit? Sapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. And ang sabi po ng Biblia, he also saw look like the Son of God. Wow, napakatindi po. At ito na po mga kaibigan, kita natin ang itsura ng pinagawa niyang gold image. Yan po mga kaibigan. At habang sila po ay sumasamba sa yung mga Chaldeans, mga Babylonians, ano po, ang tatlong Hebreyo ay nanatiling tapat at hindi po sila naglingkod o nagpatira pa man doon sa gold image. Sundan natin ang kwento at pahiwatig. Thus this youth, imbued with the Holy Spirit, declared to the whole nation their faith, that he whom they worship is the only true and living God. These demonstrations of their own faith was the most eloquent presentations of their principle. In order to impress idolaters with the power and greatness of living God, his servant must reveal their own reverence for God. Para maipakita sa mga Diyos-Diyosang sumasamba sa mga ribulto at sa Diyos-Diyosan ng mga Babylonians, ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang kanilang katapatan ng tatlong Hebreyong ito na hindi kailanman sila maglilingkod. Sa halip, sa kabila ng kamatayang nakabang sa kanila, nanatili silang tapat sa Panginoon. They must make it manifest that He is the only object of their honor and worship, and that no consideration, not even the preservations of life itself, can induce them to make the least concession to idolatry. Ang sabi po ni Ellen White, in heavens of place, sabi niya rito, no, Heavenly Places, page 149, this lesson have a direct and vital bearing upon us. Very,
Talagang merong lesson ito na atin pong ma-experience din sa huling panahon. So, mga kaibigan, alam naman natin, sa huling panahon, walang issue sa vegetarianism. Hindi issue yan. Walang issue magpakulay ka ng buhok. Walang issue tungkol sa ikapo. Walang issue tungkol sa offerings. Walang issue sa ating pananamit. Walang issue po, mga kaibigan, kung may bahay ka o sasakyan. Ang may issue lang sa panahon ng huling, sana buhay pa tayo, mga tagapakinig ko, no? Sa huling panahon, at alam kong malapit na. Hindi ako nagta-time setting, ha? Pero damang-dama kong napakalapit na. Sobrang lapit na po, mga kaibigan. At yung panahong yan ay ang persecution, no po? At kasama dito, ang tinatawag nating the mark of the beast versus the seal of God. So dito natin makikita, mga kaibigan, na ipinakita nila ang kanilang katatagan at katapatan sa Panginoon. No po? While facing the threat of death because of the issue of worship might seem a theme of some pre-scientific and superstitious age, Scripture reveals that at the end of time, when the world has greatly advanced, something similar will unfold, but on the worldwide scale. Sa panahon nila, doon lang yun nangyari sa Babylon. Pero sa ating panahon, na hindi na po ako nagta-time setting, pero hindi tayo tatagal ng 30 years pa. Hindi na tayo tatagal ng 30 taon. Yun po'y nararamdaman ko sapagkat estudyante po ako ng prophecy. Yun po. Di ba sabi ko sa inyo, tayo po apocalyptic, no? Pagka nag-ano tayo ng prophecy. Pangalawa, tayo po ay tinatawag natin ay sola scriptura, Bible. Ano yan? Pangatlo, tayo po ay apocalyptic, sola scriptura, Bible. At pangatlo, wag niyo kakalimutan, historicist tayo. Yan ang tatlo nating pamantayan, mga kaibigan. Sola scriptura, apocalyptic, at historicist o historical. Ganon tayo nag-aaral ng Bible. Hindi tayo futurist, hindi dispensationalism, ha? Tandaan niyo yan. Hindi rin tayo preterist. No po? Kaya napakaganda po ang ating. Kaya ako, dahil ako estudyante po ng prophecy, ako po, hindi ako nagta-time setting, pero hindi na tayo tatagal ng 30 years. Maniwala kayo sa akin. Sa nangyayari sa sanlibutan ito, dyan sa ating mga economic, political, religious power, at kasama nito ang ating climate change. No po, grabe. Kitang-kita natin, mga kaibigan, ang lahat ng nangyayari. Yan ay ating mapag-aaral sa huling chapter pa po ni Daniel. Ano po? At dito, mga kaibigan, ang mangyayari sa ating mark of the beast versus the seal of God, ito ay worldwide scale, ibig sabihin pang mundo. Thus, from the study of this story, we get insight into the issues that, according to Scripture, God's faithful will face. Ganito natin mararanasan. Kamatayan o buhay? Mamatay ka? O sige, ayaw mo sumamba sa aming ayaw mo sumama sa amin? O sige, ikaw ay papatayin. O gusto mo, ayan ganito. Pero kung hindi ka magtatapat, o di meron ka mark of the beast. So tayo, mga kaibigan, mamamatay lang ang laman. Mamamatay lang ang katawan. Okay lang yan. Pero meron po pagkabuhay na magmuli. Hindi tayo dapat natakot, mga kaibigan. Kung halimbawa, pugutan tayo ng ulo, firing squad tayo, tayo ay chop-chop, okay lang. Lasunin tayo, painumin tayo ng mga kung ano-anong lason, okay lang yan. Basta tayo tatayo sa katapatan sa Panginoon. Yun nga po ang lagi kong sinasabi, Panginoon, kung ako'y masumpungan yung tapat hanggang ngayon, pwede na akong mamatay. Kaysa tayo masumpungan, ngayon ay tapat, pagkatapos bandang huli, tayo ay magiging laban sa Panginoon. So, importante, nagsisimula ang katapatan at pagkatatag ng pananampalataya, mga kaibigan, doon pa lang sa tiyan ng nanay.
sapagkat doon nahuhubog ang ugali hanggang siya lumaki, hanggang magkaisip, hanggang magkaroon ng wisyo, ganun po nahuhubog ang ating ugali. Kaya po ngayon, ano po ang number 1 na pagkahubog ng ating ugali sa katapatan sa Diyos ay Sabat. O karamihan sa atin, okey lang magtrabaho ng Sabat, okey lang mag-aral ng Sabat, okey lang kumuha ng board exam ng Sabat, okey lang mahirap yun, okey lang magga-graduation kasi sayang naman once a year lang 'to, once in a lifetime lang. Mag-attend na rin ako ng Sabat na kahit Sabat ang graduation. Kasi sa ibang ano ka, nag-aaral ka sa ibang school. May exam ako, total ano na lang pagka-graduate ko tutulong ako sa ating Panginoon. Mahirap yun. Sapagkat na tayo ay nahuhubog ang ugali natin sa panahong tayo na lang ang nakatayo, sa panahong tayo'y nag-iisa, sa panahong tayo'y punong-puno ng pagsubok, sa panahon na tayo ay salungat sa agos ng mundo. Darating ang pagkakataon, mga kaibigan, hindi ako magkakamali. Ang naranasan ni Daniel, naranasan ni Meshach, Shadrach, and Abednego ay mararanasan ng buong sanlibutan, mga kaibigan, in a larger scale, in a worldwide scale, for the reason it is because of mark of the beast versus the seal of God. Worship of the image versus worship of the true God. Kaya mga kaibigan, napakagandang pag-aaral na ito na ngayon ay pinapahiwatig sa atin ang katatagan ng 4 na kabataan sa kabila ng kamatayan. Tingnan natin ang golden image. Ano po ang nag-motivate sa hari? Alam ko, mga kaibigan, bakit niya ginawa to? Sometime elapsed between the dream and the construction of the image. Nonetheless, it seems that the king can no longer forget the dream and the fact that Babylon is doomed to be replaced by other powers. Diba sabi ko nga, gold, tapos sinundan ito ng silver, tapos sinundan ng bronze, sinundan ng iron, sinundan ng iron and clay, no po, para hindi po mawala ang kanyang kapangyarihan. Mga kaibigan, nagpagawa siya ng golden image. At hindi siya mapakali, at hindi siya makapaniwala, at hindi niya matanggap na mawawasak ang Babylon. Mga kaibigan, ang Babylon po pala ay Iraq, baka po tayo magkalito-lito. Kaya meron pong Babylon. At ayon po sa banal na kasulatan, ang Babylon, mula kay Jeremiah, ang Babylon po ay hindi na panananghan ng gaya ng dati at mawawala ang kanyang kapangyarihan at kasaganaan. Yun po ay nasa hula na po, mga kaibigan. Kaya kung atin po i-compare ang Iran sa Iraq, mas makapangyarihan at mas sagana po ang Iran. Na ngayon, nung araw ang tawag po ay Medo-Persian Empire. Babylon is Iraq, Medo-Persian Empire is Iran. Not satisfied with the being only the head of gold, the king wants to be represented by an entire image of gold in order to communicate to his subject that his kingdom will endure throughout history. Nagkamali siya. Hindi mananatili ang kanyang kapangyarihan, hindi mananatili ang kanyang imperyo, sapagkat it will come to pass. Gold will come to pass. Babylon will come to pass. And it will be toppled according to the interpretation of the dream that he had na ibinigay po naman ang interpretasyon ni Daniel na galing po sa Panginoon. This attitude of pride calls to mind the builders of the Tower of Babel, who in their arrogance attempt to challenge God himself. No less arrogant is Nebuchadnezzar here. He has accomplished much as ruler of Babylon, and he cannot live with the idea that his kingdom will eventually pass away. Hindi niya matanggap. Naroon ang pride, katulad po ng mga gumawa ng Tower of Babel. Gusto pa nilang palitan at kumbaga po, sa pagpapatayo nila noon, ay mataasan pa nila at maabot ang langit. Hindi nila naunawaan. Kaya po, binigyan ng iba't ibang wika ang gumagawa at naroon. At hindi nagkaunawaan, kaya hindi natapos ang Tower of Babel.
So ganun din po kay King Nebuchadnezzar. Thus, in an effort of his own self-exaltation, King Nebuchadnezzar built an image to evoke his power and thereby assess the loyalty of his subjects. Although it may not be clear whether the image is intended to represent the king or a deity, we should keep in mind that in antiquity, the lines separating politics from religion were often blurred, no, if they existed at all. So kumbaga po, kumbaga blurred, malabo, ambiguous, vague, no po. Pero makikita natin na ang motibong yon ay it had something to do with King Nebuchadnezzar. We'd also remember too that Nebuchadnezzar has two opportunities to get acquainted with the true God. Mga kaibigan, number one, first, he tests the young Hebrews and find them 10 times wiser than the other sages of Babylon. So nakita natin ano po, inoobserbahan sila, nakita ang mga patotoo ng 4 na Hebreyo na ito na 10 beses silang matatalino, 10 beses na magaganda ang kanilang kalusugan. Then after all other experts had failed to remind him of his dream, Daniel report to him the thoughts of his mind, the dream and its interpretation. At pagkatapos noon ay talagang hindi tinatantanan din ng Panginoon si King Nebuchadnezzar. No, kasi ang kagandahan dito, natapos man ang kanyang paghahari, ay nagkaroon ng pagkakataon na siya'y naligtas. Kaya sa heaven, mga kaibigan tagapakinig, si King Nebuchadnezzar ay makikita po natin sa heaven. No po, tayo ay magkikita-kita roon. At maaring tanungin natin din si King Nebuchadnezzar, ano po. At marami tayong mga pag-aaral sa heaven. 1,000 taon ka ba naman sa heaven? Ano po, 1,000 taon tayo doon. Makakapunta tayo sa iba't ibang planeta, pero higit pa sa paglalakad, higit pa sa paglalakbay, higit pa sa pagpunta kung saan-saan doon, ano, mga galaxy at Milky Ways, higit pa roon, ang number one, mga kaibigan, ay sasamba tayo sa ating Panginoon sa araw ng Sabat, mga kaibigan. So marami tayong mga tanong kay Daniel. Siguro po, no, we can also ask question from King Nebuchadnezzar. We can ask question from the 3 Hebrews and of course Daniel and some of the Bible characters in the Bible. We can ask some of the reformers who are faithful to the Lord, like for example John Calvin and Martin Luther, John Huss and Jerome. We might as well ask question from Ellen G. White. There's a lot. No, we have a lot of things to do in heaven. No, and number one, of course, is what? To worship the Lord, to worship the Father, to worship the Son, to worship the Holy Spirit. No, together with the angels in heaven, we will worship together. And what worship, mga kaibigan, ay meron tayong pagsamba rin doon na Sabat, sa araw ng Sabat sa langit. So dito makikita natin ay ipinapakita ng mga lingkod ng Diyos na kabataan ang kanilang katatagan at pagtatapat sa ating Panginoon. And finally, the king recognizes the superiority of the God of Daniel. But surprisingly enough, those previous theology lessons do not prevent Nebuchadnezzar from reverting back to idolatry. So makita natin mga kaibigan na pinakita ng Panginoon ang katatagan ng 4 na Hebreyo at ipinakilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Why? Most likely pride. Simple human being resist acknowledging the fact that their material and intellectual accomplishment are vanity and are doomed to disappear. Nakita na po ni Haring Nebuchadnezzar, no? Pero dahil sa pride, hindi pa niya matanggap. Kaya nga po later on, di ba, sa susunod nating lesson na siya ay tamang katulad ng hayop, kumain katulad ng hayop, at umaktong parang katulad ng hayop dahil sa kanyang pride at pagmamalaki. Pero nagkaroon po ng conversion kay King Nebuchadnezzar. Yun po ang good news. At yan ay ating mapapag-aralan sa mga susunod na linggo. No po, napakaganda po ang Daniel. By the way po, no, sa mga nakapagkinig po ngayon, hindi nyo ba alam, kaya po ako naging Adventist? Ay dahil po sa Daniel and Revelation. That was in 1988. I was assigned in Palawan, no po, ng Public Works and Highways.
ay naka-attend po ako ng Daniel Revelation at ang amaze dito, ang nag-invite po dito sa akin para umattend ng Daniel Revelation ay backslider na Adventist. Amazing, amazing, amazing ang Panginoon. At that time, ako po'y napaka-active sa born again. Yung kaibigan ko naman na ang pangalan ay Angie, engineer din po, ay Baptist. Yung kasama ko naman si Kuya Roger Almogues na amin pong chief accountant sa Public Works and Highways ay born again din. Ano po, kasama ko yon si Kuya Roger Almogues. At itong mga kaibigan ay inaaralan ko sila pagka siesta hour na hindi ko alam, meron palang nakikinig sa akin na backslider na Adventist. So yun ang naging paraan para sa manumbalik sa Panginoon. At yun din na naging paraan para ma-invite naman po kami umattend ng Daniel and Revelation ni Pastor Rodolfo Bautista Sr. doon sa Palawan. Kaya nga po malaki po sa aking impact ang pagtuturo ng Daniel sapagkat ito po ay masasabi ko pong naging bahagi, number 1, ng buhay ko sapagkat ito ang ginamit ng Diyos kaya ako naging Adventist. Kaya po, it's better for us to invite our friends to share the message of this sapagkat ipapakita natin, sunod-sunod na yan at yung mga chapter na kung paano po gumawa ang Panginoon sa buhay ko, gumawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral. We might at times like, little Nebuchadnezzar. Diba minsan, nagiging katulad din tayo ni Nebuchadnezzar dahil sa ating mga pride. Ako magaling, ako mahusay. Kaya ko yan, ako lang yan. Pag wala ako, wala yan, church na yan, di gagana yan. Mga kaibigan, hindi kawalan ng sino man. Papalitan ka ng Diyos sapagkat nagyabang ka, nagmalaki ka, nagmataas ka. Kaya walang sino man sa atin dito ang pwedeng magmalaki, magmataas, na mahusay ka, magaling ka, na hindi tatakbo ang church kung wala ka, hindi mananatiling magtagumpay dahil ikaw lang ang may kakayahan ng pera. Mga kaibigan, hindi tayo pwedeng maging ganun ang attitude sapagkat ang ating dapat na ugali ay maging ugali ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya ganito po ang nangyari kay King Nebuchadnezzar. Bagamat nakita niya ang testimony, nakita niya by his own eyes ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ng 4 na Hebreyo, hindi pa rin niya in-acknowledge ang ating Panginoon. Bakit? Kasi dumadaan sa process si King Nebuchadnezzar and later on, maranasan po niya ang tunay na conversion sa kanyang buhay. So how can we learn not to fall, even in a very subtle ways, into the same trap that Nebuchadnezzar does? So saan tayo at paano natin matututunan ang ating pagkakadapa na katulad na nangyari kay Haring Nebuchadnezzar? Baka tayo matrap na katulad niya sa ating pagmamalaki, sa lahat ng ating accomplishment na, ay, ako lang yan, ako lang ang may gawa niyan. Mga kaibigan, nakakatakot sapagkat importante nating makikita dapat ang tunay na katapatan ng Diyos sa ating buhay. At dahil doon, mga kaibigan, ipapakita natin ay ang Panginoon sa atin. So ito na, the call to worship na, What parallels can we see between what happens in Daniel's time and what will happen in the future? Ano po ang parallel na analogy na mangyayari po sa atin sa panahong katulad na nangyari kay Daniel? Sabi ko nga po, wala nang pag-uusapan tungkol sa ibang issue. Trinity, hindi issue yan. Oneness, hindi issue yan. Vegetarianism, hindi issue yan. Babylon, ano yan? Babylon ng Advent, hindi issue yan. Ang issue lang po, pagsamba. Ang issue lang po, Sabado, Linggo. Ang issue po, Mark of the Beast, Seal of God, walang iba. Sapagkat may kinalaman ito, hindi lang doon sa Sabado, kundi sa ating allegiance, ating loyalty, ang ating pagmamahal sa Panginoon. Because it has something to do with our manlalalang na Diyos, who is our Creator, at ang kanyang territory, itong sanlibutan ito. Kaya ano po ang mangyayari sa huling panahon? Kagayang-kagaya. Kaya nga lang po, noon sa Babylon lang, pero sa ating panahon, worldwide ang mangyayari. At pasensya na po, Ma'am Rose dyan, Ma'am Esmer sa Amerika, Ma'am Nati, Daluyan dyan sa Amerika, pasensya na po,
Lahat po ay magaganap na una sa Amerika. At saan man tayo dako naroroon, ang mahalaga yung ating katapatan. Na bagamat ang Amerika ang unang magde-declare ng National Sunday Law at maging Universal Sunday Law, tandaan nyo to it doesn't matter who we are and it doesn't matter where we are. Ang pinakamahalaga sa lahat, what matter most, yung ating relationship kay Jesus. Yung nasa Amerika, nasa Europe ka, sa Pilipinas ka, Africa ka, nasa Singapore ka, nasa Thailand ka, nandiyan kayo sa Paris, marami nakikinig sa atin sa Paris, ano po? May nakikinig sa atin sa Doha, marami nakikinig sa atin sa Dubai, isang iglesia, na may nakikinig sa atin sa Abu Dhabi, isang iglesia po, no? Pero alam niyo po mga kaibigan, it doesn't matter. May nakikinig diyan sa atin sa GMA, it doesn't matter. Kung saan man tayo naroroon, ang pinakamahalaga sa lahat, mga kaibigan, yung ating pagtatapat sa Panginoon, na ngayon pa lang ay dapat na di-develop na, no? Kaya kahit kamatayan, kahit gutom, tabak, ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon, sapagkat alam natin, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan. And the image of gold standing on the plain of Dura, whose name is Akkadian, means walled place, give the impressions of the vast sanctuary. As if it were not enough, the furnace nearby can wail evoke on altar. Babylonian music is to be part of the liturgy. 7 types of musical instruments are listed as if to convey the completeness and the effectiveness of the adoration protocol. So makita natin dito, 7 musical instrument na po ay ipinalista sa atin, di ba? May flute, may harp, di ba? May lyre, marami, di po ba? 7 raw no? Upang ipakita ang completeness daw po at effectiveness ng pagsamba nila doon sa golden image na pinagawa po ni King Nebuchadnezzar. Today, we are bombarded from every side by calls to adopt new lifestyle, new ideologies, and to abandon our commitment to the authority of God as expressed in His Word, and to surrender our allegiance to contemporary successor of the Babylonian Empire. The allure of the world at times seems overwhelming. In fact, we should remind ourselves that our ultimate allegiance belongs to the Creator God. Dapat ganito po mangyayari. Ngayon, ano na ang ating ina-adapt na lifestyle? Mga new ideologies. Ngayon po, may tinatawag tayong postmodern, ano? Kahit anong araw pwede. No, walang problema kahit magkombo-kombo tayo diyan sa loob ng simbahan, hindi naman may kinalaman yan sa ating kaligtasan. Kahit kumain ka ng baboy, mga hipon, okay lang. Mga kaibigan, nakakatakot. At ang isa pa sa mga teachings ng postmodern ngayon, mga kaibigan, ay wala na rin pong judgment. Wow! Where in the world is that? Are they reading the Bible? Are they, mga kaibigan, reading the Spirit of Prophecy? At ang iba nga po, hindi na naniniwala sa writings ni Ellen White. Wow! Mga kaibigan, ganito po nangyayari sa atin. At sa huling panahon, palala ng palala ang mangyayari sa ating pong iglesia. And according to the prophetic calendar, we are living in the last days of earth history. Revelation 13 announces that the inhabitants of the earth will be called to worship the image of the beast. That entity will cause all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark on their right hands and on their foreheads. Mga kaibigan, ito po'y mangyayari. And 6 categories of people are said to give allegiance to the image of the beast. Small and great, rich and poor, free and slave. And the number of the beast, which is 666, also emphasizes 6. This shows that the image erected by King Nebuchadnezzar is just an illustration of what the eschatological Babylon will do in the last days. Kaya gagawin po ng tinatawag nating tinatawag na spiritual Babylon. Meron tayong literal Babylon na pinag-aralan natin ngayon at may spiritual Babylon sa huling panahon. Gagamitin po nila ang mga bagay na ito para tayo ay gipitin.
that no one can buy or sell without the mark of the beast. Di bale, mamatay tayo sa gutom. Total, tayo na may ibabangon muli ng Panginoon. Di baling tayo tatarin ng bala, okay lang yan. Huwag tayong matakot. Sapagkat, pagdating na ng panahon, babangon naman tayo ng Panginoon. Kaysa matakot tayo sa kamatayan, matakot tayong magutom, matakot tayong hindi maitanyag ang ating mga pangalan. Ay, nako mga kaibigan, hindi pa nababago ang ating mga pag-uugali. Hindi pa nababago na dapat po'y mabago na po ng Panginoon kung tayo magsasubmit sa Kanya araw-araw. Mga kaibigan, ako po'y naniniwala na importante sa ating makita natin ang tunay na kahalagahan ng ating pagtatapat sa ating Panginoon. Sapagkat darating ang oras, mga kaibigan, tayong lahat na hindi nagtatapat sa Panginoon pagdating po ng ibang oras. Ganon din po ang mangyayari. Hindi rin po tayo magkakaroon ng kakayahang makita natin ang ating mga sarili para sa ating pong pagtatapat sa Panginoon. Kaya po dito muna ako magwawakas sapagkat meron tayong 200 slides para mabigyan natin ng diin ang ating pong mga katanungan tungkol sa ating pag-aaral. At sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, pag gumawa po ang Holy Spirit at tayo po'y nag-submit, nawawala ang takot at mananatili tayong tapat sa Panginoon. Pero kung mananatili sa atin ang pride, hindi na bago ang ating ugali, tatandaan natin, pagdating ng panahon, baka kasama tayong tagaturo pa sa mga Adventistang tapat upang tayo'y habulin at ipapatay. Pero hindi bali po, mamatay tayo, okay lang. At kaya nga po, ang ibang mga Adventist na tapat ay inuuna ng mamatay. Bakit po? Kasi nakita ng Diyos, maaaring hindi nila kaya sa susunod na panahon. Kaya pinagpahinga na sila ng ahead of us, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya number 1, mga kaibigan, na matutunan natin ay magtapat tayo sa Panginoon. Number 2, mga kaibigan, ang ating ugali po, ang ating karakter, dapat po nababago araw-araw sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Number 3, manatili tayo magbasa at manalangin ng walang patid. Kasi bihira na ngayon nagbabasa ng Bible. At pang-4, magkaroon tayo ng panahon ding mag-aral po ng Spirit of Prophecy. At ang pang-5, hindi lang tayo natuto, hindi lang tayo nakinig, hindi lang tayo nagbasa, hindi lang tayo mga kapatid na oo lang ng oo, higit sa lahat, ating ipamuhay ang ating lahat na napag-aaralan upang maging handa tayo sa huling panahon. Ito po ang aking dalangin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway ang mensaheng ating narinig sa video na ito ay naging pagpapala at paalala sa atin na manatili tayong matatag at tapat sa ating pananampalataya sa Diyos, kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Kaya tulad po ni Shadrach, Meshach at Abednego, piliin po natin ang manindigan para sa Diyos higit sa lahat. Kung kayo po ay pinagpala, i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa channel na ito, Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries, upang mas marami pa pong maabot ng salita ng Diyos. Thank you po for watching. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.